Ngayon nga, wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusuko ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anong laman sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinukuman ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nga sisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang mga ayon sa laman ay sisitalina sa mga bagay ng laman, tapos ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tapos ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-ibig laban sa Diyos, sapagkat hindi nakasasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. At ang mga sa laman ay hindi nakalungkot sa Diyos, dapat kayo wala sa laman kundi sa Espiritu. Kung ngayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, dapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ay buhay na nag-uwi kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na nag-uwi kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga mamatay kayo, dapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga buwa ng laman ay mga bubuhay kayo, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos, pagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalitin sa kaitatakot, at dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukuk, na dahil dito sumisigaw tayo Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ng Kristo. Kung gayon nga, kapagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalwalhati naman kasama niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat itutupas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sapagkat ang mahinas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkayat ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkakaalitin ng katukan, kalayaang malwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibig at nagdaramdam na may kahirapan kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatupagay tayo na may mga sisilbig dahil sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkakot ng diliibat ang pagtuto sa ating katawan.
Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, dapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Dapat kung magsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo hinihintay natin may pagtitiis. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Pagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mahigit na hindi maisasaysay sa pananalita. At ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal na lingkod sa kalooban ng Diyos. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na nagkakalapit-lapit na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga kapulitagan niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kapagkat yung mga nang unatay kanyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang magpangalan sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, hindi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakta ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahato? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yung nabubuhay na mapuli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya naman namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kapatian o ang kahapusan o ang pag-uusig o ang kahutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit makamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin.